What's up mga kaborji? So, magandang hapon or tanghali sa inyo. So, welcome to my channel. So gusto ko lang sa inyong isama dito sa ating susubukan dito sa bagong announcement ng Canada na pwede na po tayong ay makapunta sa kanila or bumisit as a tourist or visit visa, something like that. Okay? So, meron silang in-announce na pwede nang pumunta doon sa pamamagitan ng ETA. Ano po ang ETA? Ang ETA is Electronic Travel Authorization. Okay? Tama ba? O yun, tama. Yun. So, ito, dito lang kayo pupunta sa canada.ca and Immigration Refugee Citizen. Okay? So, hanapin nyo lang yan. Ito yung announcement na eligible daw po yung mag-travel. Nagdagdag sila ng 13 more countries qualify for visit visa to travel Canada. So yun ay included na ang Pilipinas. Okay? So ito po ay mga tawag dito ang mga nakasama, 13 countries. Antigua, Argentina, Costa Rica, Morocco, and most important is the Philippines. Okay? Yung taga-Thailand dyan, pwede na rin. Okay? So sa Pilipinas, yan. So pagkakataon na yan na to. So dito po, ang pwede lang na mag-apply ay papakita ko na rin sa inyo, hindi ko na muna sasabihin. No? So yan, pag napuntahan nyo na tong site na to, meron lang option, Electronic Travel Authorization. So i-click nyo lang po ito mga ka-Boardzy. No? Pagka-click mo yan, nasasabihin dito is the Government of Canada official website to apply for ETA to fly or transit through a Canadian airports. It's only cost $7. Napaka-mura po. Siguro nasa 200 pesos lang to. So kaya ating susubukan, wala namang mawawala eh. Kasi yan sabi, pag ito naman na-approve ka, 5 years mo siyang pwedeng gamitin. Okay? I mean, 5 years na may time ka na makapag-decide, mas maganda siguro mag-apply na tayo. Para at least baka pag tumagal pa to baka biglang isara na dahil sa mga na-experience sila doon sa mga nagpupunta. Okay, so yun, susubukan natin. So, $7 lang. So, kailangan meron pong laman yung credit card nyo or debit card para mabayaran nyo. So yan, for people affected by Russian invasion of Ukraine. So yung para daw dun yan. No? So yan, baba tayo. So pagkababa nyo, may makikita dito apply online for an ETA. So i-click lang natin to. Okay, tayo magbabalik mga kabordis. So natala tayo, mayroong tawag sa trabaho. So yun po, Electronic Travel Authorization. Na-click na natin kanina yung Electronic Travel Authorization. So dito niya tayo dadalhin. So yan, sabi dito, service to electronic system has been restored. Some client may experience issue. Yan, so sobrang dami siguro. Nagkakaroon sila ng error. So ngayon sa atin, wala naman. So yan ang, balik natin, scroll down lang tayo. This is Canada official website to apply ETA. So yan na po. What you need to complete the form and pay for the ETA. So valid passport from this exempt country. So yan, valid email address. So yan po yung mga requirement. Tapos, one of the following acceptable method is yung kailangan mo kasi magbayad ng $7. So, meron ka dapat Visa card, credit card, debit, o ano man. No? Mga hindi pwede rito yung GCash. So, meron man tayo niya mga yan. So, atin susubukan. Okay, so ang gagawin natin is i-click na natin itong apply for an ETA. Click natin yan. Tapos, yan, sabi dito, one person at a time, you can only apply and pay for one person at a time. For example, for a family of 3, you will need to complete and submit a form 3 times, 3 beses. So, hindi one time lang sa buong pamilya. So, yun. Tapos, kailangan i-print. Tapos, mag-email sa inyo or and then yung pati yung approval. Pwede rin daw to extend kung sakali na ano, yan, sabi, if your information can be saved, you have limited time to complete the form. So, may oras. So, kailangan natin dalian pala to. May session time lang pala to. So, suulitin natin. So, kagaya natin to, nire-record natin at hinihintay ko pa yung aking USB sa number. USB. So, yan. I-click lang natin tong, yan, go to final instruction to apply. So, punta na tayo dyan sa huling part. Click lang natin. Tatanungin ka rito, before you use the ETA form with the instruction carefully.
So, do you have a passport? So, by trans, siyempre, wala ka naman yan. Philippine passport ka. So, no mo lang yan. Instruction to enter your passport, information, yan. So, ang mangyayari dito, i-input mo yung mga tamang impormasyon ng passport mo. Okay, so sa ngayon, hinihintay ko ang passport ko, pero medyo may part naman ako nakabisado. So, isasama ko lang kayo, no? So, ito yung unang-una natin gagawin dahil wala tayong idea. Kailangan natin masubukan at para malaman nyo rin kung paano siya gawin. Okay, so akin pong hinahanap ang passport ko dito sa aking listahan. Tagal ng misis eh. Ayan. Dito. Okay, so yun, select country ko, dami sinasabi, no? Okay, so ganyan lang, a complete help guide with more tips. Ito, kung gusto nyo magbasa, o kung gusto nyo kapain, diretso lang. So sa ngayon, siyempre, yan, sabi dito, if you enter the wrong password number or country code, you may not able to board your flight to Canada. So kailangan tama, no? Kailangan tama, mga kaboji. Yeah. Oy, give me that. Ayan na. Okay, so hawak na natin ang passport natin, no? Okay, so ganoon lang. Punta lang tayo dito. So, continue application form. So, continue na tayo. Nandito na tayo sa may application for electronic travel authorization. So, ang tanong, are you applying on behalf of someone? Siyempre, tinatanong kung someone o sa'yo. Siyempre, lalagay mo yan, no. Kasi, ikaw yung mag-apply, no. So, yan, i-click mo yan. Tapos, pipiliin mo, no. Then, click mo lang yung next. Ngayon, scroll up mo lang, makita mo complete application form. So, may mga tanong dito, what travel document do you plan to use to travel Canada? Siyempre, alam nyo na, passport, di ba? So, piliin nyo lang yung passport, official. Okay, and then next is yung code ng MATS, Philippines. So, PHL lang. I-type nyo lang, i-search nyo lang para makita nyo. Then, are you a local permanent resident? Siyempre, no. Hindi ka naman nakatira sa United States, di ba? So, tsaka what is your nationality? Noted on the passport. So, siyempre, national, Philippines ka. So, Philippines din ang ilalagay nyo dyan. Okay? So, yan. Bali, ang next na yan, pagka nag-type kayo, madadagdagan na madadagdagan. So, yan, are you traveling to Canada by air? Kasi yan ang requirement. So, kailangan, pipiliin mo. Yes, dapat. Hindi no. Kaya, click natin. So, medyo matagal lang. I-yes nyo lang yan. Tapos, in the past 10 years, did you have a valid Canadian temporary residence? Siyempre, wala ka naman nun. So, lalagay mo dyan, no. So, dun pa lang, pag ilagay mo yung no dyan, mag-a-appear pa lang yung isa pang requirements. Kasi dalawang requirements ang kailangan eh. So, kundi either na dati ka ng Canadian visa or yung US non-immigrant. So, yan, do you have currently hold a valid US non-immigrant? Siyempre, yes. Right? Meron kang valid eh. Meron, yes. Katulad to ko, meron ako. So, ilalagay ko dyan, yes. Kasi yun ang requirements. Kasi kung wala ka parehas, ay wala, walang mangyayari. Kita mo nakalagay, based on your answer, hindi ka magtutuloy. So, wala nang madadagdag na option dyan sa pangalan nito, sa drop down na to. Ngayon, nilagay mo yes, so may lalabas ngayon dyan. Diyan na po natin makikita or kung ano yung hinahanap nilang US visa or visa number. So, yan, tiningnan ko, sinerch ko, kasi hindi ko rin kabisado dun sa passport kung saan nakalagay yung visa. Yun po yung nasa red. Okay, ito, makikita nyo, ipa-plus ko lang po dyan sa screen, sa mismong passport ko. Yun yung pinaka US visa mo. So, itatype mo yan dyan. Bawal siyang i-copy and paste. So, yan, katulad yan. Ayan na yung sa akin. So, i-blurred ko na lang para hindi nyo makita. Siyempre, pero pakita ko lang sa inyo yung talagang proseso. Yung actual process yun ang ginagawa natin ngayon. Hindi to yung nagawa ko na tsaka pinapakita sa inyo. So yan, ginagawa ko pala ngayon para meron tayong idea or makatulong sa inyo kung paano yung tamang procedure at masundan nyo ng tama. Okay, pag na-type nyo na yan, so medyo hintay-hintay lang kayo kasi mabagal lang mabagal yung internet ngayon or yung site nila. Siguro marami nag-a-apply. So, yan, makikita nyo naman dyan, siyempre tatanong na yung susunod, yung date of expiry of US non-immigrant visa. So, kung kailan daw mag-expire yung US visa nyo. So, yan, i-click ko.
Tapos ito, basahin natin. United States visa number you provide collect under authority of immigration. So yan, binabasa ko lang naman yung mga nakasulat dyan para malilinawan lang kayo ng konti. Okay, tapos ito, lagay natin yung year kung kailan ang expiry ng ating US visa. Okay, click lang natin. So, minsan delayed, no? Pag click mo yan, hintay ka lang, huwag ka siya masyadong mainipin. So, pag nag-click ka na isang beses, lalabas yan, mamimili ka ng taon. So, huwag kang click ng click kasi click ng click, mas matatagalan ka. So, minsan matagal dahil nga sa marami sigurong ano, yun, basta type mo lang yung 2025, o yan. Hindi lang nag-a-appear dito sa ano pero pag binuksan mo yan, kinlik mo yan, marami kang pagpipilian, 2020, something mula 1919, something like that. So, ilalagay mo lang kung ilan, tapos December, kagaya ko, December yung mag-expire, tapos ang date niyan is December 6. 6 nga ba? Yun, tama, 6. I-click mo lang yung select date. Pag click mo yan, kita nyo, sabi dito, medyo matagal-tagal. So, ano lang, konting patient lang talaga, okay? Pinype ko yung 6. Okay, tapos lagay nyo rito yung passport number nyo. So, make sure na tama, kasi pag nagkamali kayo, yun ang magiging problema nyo. Kasi kung ano po yung passport number na inilagay nyo doon, at kailangan match yun doon sa passport na ibibigay nyo. Kasi doon magbabase yung immigration ng Canada sa passport na yun. Yun kasi ang nakalink doon sa ETA mo. Okay? So yan, type mo lang. Yan na, medyo mabagal. So make sure i-double check yung pinaka ano nyo, yung passport number mo. So ito, yan yung sa akin. So ka-cover ko lang din, naka ano lang, iba-blurred ko lang po para hindi niyo makita. Tsaka yun po kasi ang isa sa mahalaga na pag may katulad niya, kung mga vlogger kayo o nagsishare kayo ng mga konting tutorial, kailangan po protektahan nyo rin po yung mga personal na impormasyon nyo para hindi po kayo ma-hack or magawa ng masama yung mga impormasyon nyo. Okay yan, dalawang beses nyo siya itatype, bawal siya i-copy and paste kasi hindi ubra. So ngayon, i-type nyo lang dyan yung ano, yung pinaka last name nyo. So make sure na tama rin ang last name nyo, no? So pasensya na at hindi ganong nag-ano hindi po to sa sobrang bagal ko. Matagal lang po talaga yung website nila. Siguro marami nga nag-a-apply. So kaya pansinin nyo, you cannot wait, become, yan, may mga ganun lumalabas. So hintay lang. So once nag-click kayo, hintay lang kayo. Kayong click ng click kasi lalo magtatagal yung proseso or yung process, no? So yan, katulad yan, tinype ko yung M ko. Wala, may lumalabas dyan na ano na option para kasi naka-autofill kasi itong aking Google Chrome. So pag pinili mo yun, dapat lalabas na mismo yung last name mo or yung pangalan mo. So ngayon, ating gagawin po natin is ma-manual natin i-type. Okay? So yan, type natin M. O yan, sumobra. Kasi medyo delay po yung website. So backspace tayo ng konti para mabura. So dahan-dahan lang. Dati huwag mabilis kasi katulad yan, sumobra. So dagdagan ko pa to ng ibang ano. Dagdagan ko yan. Okay na, nalagyan ko na. Tapos kung kailan ang birth year, date of birth mo, so lagay mo lang dyan. No? Yan, naputol na po mga kaboji. O yun. So ganun lang, click nyo lang tong year, lalabas dyan kung anong year ang makikita nyo dyan sa drop down, kung anong mga year ang available at ano ang year na dapat yung ilagay. So siyempre, kung ano yung year nyo. So type mo na, gaya ko, 1970, alam mo, tumatanda na tayo no? Ilalagay nyo lang po yun dyan, okay? Hindi pala date of birth, nilagay ko 1990, dapat. So nasa isip ko kanina is kung yung passport ko kung kailan kung kailan ko siya in-apply. So yan, nakikita nyo no, medyo nag-iiba-iba yung lumalabas. Kasi nga dahil depende po dun sa sa process ng website nila. So maraming gumagamit kaya ganyan. Yun, tumama na rin sa wakas. So ngayon, i-click naman natin yung month kung kailan natin siya kinuha or kinuha yung passport. So sa akin, hindi, ano pala, hindi pala passport, sorry mo. Nakakalito rin no. Ano po, birthday ko pala to, birthday. Kung make sure na tama yung mga impormasyon na inilalagay nyo, or else, uulitin nyo na naman. Or, I mean, pag nagkamali ka rito, wala na. Hindi na po
hindi na po tama yung maibibigay nyo impormasyon. Okay na, ganyan na yung birthday. So, ang ilalagay ko naman kung anong gender ko. Siyempre, yung gender natin, male tayo. So, pasensya na at medyo talagang matagal ang website ha. Hindi po ako sa kabagalan ko sa mismong website to. Kinilik ko na yan kanina pa, ngayon lang lumabas. Okay? Ito naman, sa country, lagay nyo lang Philippines din. Type nyo lang uli din. PS lang din. Yan. Okay, lumabas na Philippines ngayon. Tapos sa city, town. So, ito lang yung kumpletong detalye ng lugar nyo. No? So, iba-blurred ko lang para hindi nyo rin po makita. Siyempre, para at least, maprotektahan din naman yung mga impormasyon, yung sariling impormasyon. So, yan, lagay nyo yung, kung anong city kayo. Kung Pasig City, Manila, Quezon City. So, ako, tapos, lagay mo rin yung date of issue ng passport. So, naalala ko, nasa 20. So, ito, katabi ko naman ng passport ko. Yan, tama nga. Select natin. So, yan po, hindi nyo lang nakikita dyan, pero pag kinlik nyo po yan ng live, lumalabas po dito yung mga impormasyon. Like kung ilan year, 1920, 19, gano'n, gano'n. Mamimili lang kayo doon. So, ewan ko kung bakit hindi lumalabas pag nire-record natin tong ating screen. Siguro dahil nga drop down, so hindi talaga siya lalabas. Hindi ko alam kung bakit. So, yun. Click lang, siyempre yan. So, yung date, alam ko 5 yata, 4. Yan, tapos dito naman tayo sa expiry. Punta naman tayo sa expiry. Buti nga, 10 years na kasi yung passport. Natsambahan natin yung passport na to. Na 10 years, at least hindi na tayo magre-renew. So, 2009 to mag-expire yung aking passport. Okay? So, yan, lagay lang. Pero check natin, bine-verify ko lang kung tama yung mga impormasyon. So, pag matatapos na kayo mag-fill up, kailangan balikan nyo lahat para may make sure nyo kung tama yung mga ini-input nyo lahat na na impormasyon nyo. Kasi pag nagkamali ka ng isang letra lang, napakalaking bagay yun. Baka hindi na kayo makaalis, baka sa airport pa lang, bagsak na kayo. Tsaka ito nga pala, mga kwento habang matagal ang proseso, hindi naman porket nagkaroon ka, kunyari, ma-approve tayo rito, hindi naman porket nagkaroon ka nito, makakaalis ka na ng dire-diretso. Ang dami po nyo, poproblemahin pa, yung pamasahe nyo, tsaka yung ticket, no? So, yung ticket, tsaka yung, siyempre, pocket money nyo. Siyempre, 6 months kayo mag-i-stay doon. So, dapat meron kayong ganung pera na magagamit. Or kung meron kayong mag-anak doon, mas maganda kasi pwede kayo ma-assistihan, matulungan para doon sa mga expenses nyo sa araw-araw. Okay? So, pwede rin sa umpisa pa lang, pagpunta nyo lang sa airport, dito pa lang sa atin, pwede ka nang bumagsak. Alam nyo naman yung mga, yung mga tawag dito, yung mga yun dyan, hindi naman sa nila lahat, no? Napaka-higpit po talagang sinecheck ng mabuti, sinusuri talaga kung ano talaga ang sadya mo dyan sa lugar na pupuntahan mo. Okay, pag alam nila na ang target mo ay mag-apply ka o mag-ano ng trabaho, di alam nila na hindi talaga tourist ang pinunta mo doon. So, pwede kang ma-deny, pwede kang ma-reject. So, kaya nasa sayo. So, dapat, pag pumunta ka doon, yung confident ka. Kung ano yung mga sasagot mo, dapat tama. Okay, so dito na tayo sa country, no? Pag sinelect mo tong country, pero actually, dapat nga wala ka na ilalagay dyan kasi meron ng Philippines sa baba. Okay? So, nagtataka lang ako dito, ba't meron ng lumabas na Pakistani dyan? So, siguro, tatry lang natin i-explore. Subukan natin i-click tong, tawag dito, tong arrow, drop down. Check natin kung may makikita tayong Philippines. So, kung wala tayong makikita dyan, hindi ko alam kung bakit. Basta, pag click mo yan at wala ka nakitang Philippines, susubukan natin tong i-click yung insert row. Ang purpose nung gagawin natin na yun is para mawala yung Pakistan na yan, kung ano yung country na nakalabas dyan. Kasi nakalagay naman na Philippines, automatic na yun. So, siguro once na tinype nyo na yung passport nyo, automatic, malalagay na yung Philippines doon. Kaya hindi ka dapat
Hindi ka dapat magkakamali, no? Kailangan tama yung nakalagay dyan. Okay? So yan, click lang. O yan, nakita ko baray naman. Wala tayong makitang ibang ano dito, walang ibang option, walang Philippines. So yan, ang gagawin ko diyan ngayon para lang mawala yung ano na yan kasi hindi mo rin siya mabubura, no. So subukan nating mag-insert. Mag-i-insert tayo ng ano, ng row. Yan, click natin. Then pag nag-insert tayo, madadagdag yung baray na yan. So pag click mo, madadagdag, di ba? So makikita nyo, nakalagay please select na. I-delete lang natin yung row. Okay? So once na-delete nyo na yung row, makikita nyo lang yung Philippines na lang at saka wala nang please select, no? So hayaan nyo na yan. Huwag nyo nang lagyan. Okay? Tapos so, dito na tayo sa marital status. Siyempre, kung married ka, lagay mo married. Kung single ka, lagay mo single. Okay? Tapos, have you ever applied for or obtain a visa, ETA or permit to visit live or Canada? Nag-apply ka na ba? Siyempre, lalagyan mo dyan, no. Diba? Hindi ka pa naman nag-apply pumunta ng visa first time mo. So, ngayon ka pa lang mag-apply. So, no yun, dapat. Okay, dito sa employment information, siyempre, kung may trabaho ka, ilagay mo yung impormasyon ng trabaho mo. Kagaya ko, ilalagay ko yung aking company. Okay, hindi ko na babanggitin. Kasi, ano ko na rin dyan, iba-blurred ko na rin kung ano yung company ko. So, malaga kasi meron ka rin company. Kasi para at least hindi ka duda-duda na pupunta ka lang doon para maghanap ng trabaho. Kumbaga is parang talagang as tourist. Yun lang naman ang kaya naman minsan nadi-deny yung tao, yung mga nag-apply or yung travel. Depende kasi sa sagot nila. Pag yung sagot mo is parang ang dating talagang mukhang magtatrabaho to doon. Wala na, doon pa lang babagsak ka na. So kailangan ano mo na ano sa kanila, i-prove mo na ang punta mo lang doon is talagang ano ka lang. Parang pleasure lang kasi siyempre nga naman sa tagal mo na sa Pilipinas, siyempre kailangan mo naman bumiyahe. So gusto mo masubukan yung ibang country. Kagaya ako, last time na nagpunta ako ng US, ang daming tanong, siyempre, ano ba gagawin mo doon, ganyan-ganyan. Sinabi ko, totoo, gusto ko lang makita yung yung Disneyland. Pwede na! Para makapasyal. Kasi nga naman hindi ko pa nararanasan makapunta doon. So, yun lang ang mga tanong. So, yan. Tapos, lalagay mo yung occupation mo. So, kung ano occupation mo, siyempre, ilagay mo yung kung anong category or option or employment, no? Siyempre sa amin, yan, kasi kami dredging and marine expert. So, usually, hindi yan nakikita dito sa mga drop down. So, pili ka lang kung ano yung department. Kung makikita mo yung department mo dyan, like finance or administration, business, yun na lang piliin mo. Basta iisipin mo kung anong category or kung anong department ka. Kung wala dyan, umisip ka na lang kung ano ang pwede. Kasi yun ang kailangan kailangan parehas lang. Wala namang yan, hindi naman questioning yan. Hindi naman siguro tatanong yan dun sa pangalan nito sa immigration. Ba't iba yung iba yung nilagay mo rito ganyan-ganyan. Sabi ko, sir, wala naman. Pwede mo sabihin. Wala naman kasi itong option na IT dun sa, kung IT ka, wala naman option dun sa drop-down na pinag-applyan ko. So, yung nilagay ko kung ano yung malapit. Okay, so lagay mo yung name of employer, lagay mo lang din dyan. Tapos kung anong country, siyempre alam niyo na, Philippines tayo. So lagay mo lang Philippines. So yan. So ito, medyo delay na naman. Click lang natin. Nakita nyo, you can wait for it become responsive or exit the page. Pag in-exit mo yung page kasi, nakuulit ka na naman. O siyempre, wait ka lang ng wait. Click mo lang hanggang maghintay ka lang ng maghintay. Sabi nga, maghintay ka lang. Kanta ni sino ba kumanta nun? Ito. So yun, lumabas na Philippines. So ngayon naman is city. Siyempre kung anong city ka, yung lugar pala na pinagtatrabuhan mo. So kagaya namin, yan, type ko lang dyan. Ayoko na sabihin para hindi ka naman mahanap ng mga nangungutang sa'yo. May atraso sa'yo. So yun, lagay mo lang kung anong city ka. So, hindi ko na babanggitin kung ano man. So, basta yan. Si bablard ko. Ako binagit ko tapos binlard ko. Si sa isay ng pagbablard mo, di ba? So, basta kung anong lugar mo, lagay mo lang dyan. Tapos, kung since what year ka. Kung ilang taon ka na dyan. O kung anong taon ka pumasok. So, ilagay mo lang yan dyan. Yan, makaka-receive po kayo ng mga page unresponsive kasi
sa dami po sigurong aplikante na nag-a-apply nitong tawag dito, itong visa is talagang gano'n. Normal na po 'yun pag marami. So sa ibang Amerikano pag ganitong napakabagal, galit na agad sila. For Amerikano, mga expat 'yan, mga ganyan. Siyempre gusto nila mabilis eh. Hindi naman nila naiisip yung talagang depende rin sa site o depende rin sa gumagamit ng site kung ilan. Okay, so yan, lagay nyo lang. Tapos ka na doon sa year. Lagay mo rin yung preferred language mo. Kung mas magaling ka sa English, lagay mo sa English. Kung ano, may other language ka na mas magaling ka, ilagay mo rin. Okay, tapos dito sa email address, lagay mo rin yung tamang address mo kasi dyan yung email address kasi dyan isi-send yung approval. Okay, remember na pag sinubmit mo to, makaka-receive ka ng approval. Tapos yun po ang gagamitin mo. Mas maganda, i-print mo or pwede mo rin i-save na lang sa computer mo or sa cellphone mo para in case may proof kang papakita. Pero automatic, sabi naman dito is, once na na-approve ka rito, nakalink na yan dun sa passport mo. So, pag pinakita mo yung passport mo, ipupunta lang yan, ita-type lang nila yung name mo. Makikita na nila sa system na approve ka na. Ganon kagaling tong Canada. Canada, hindi na kagaya nung ibang ano dyan eh, kailangan mo bang pakita yung ganito, papeles, lahat ganito, yung ano mo, mga ganon, dapat ganito, yung pakita mo lang yung passport kung anong ginamit mo, link na yun, automatic nakalink na dapat yun. Pati nga dapat yun sa US visa eh. Yun lang pangit sa US visa yun. Kunyari, na-approvean ka ng US pag may US visa ka. Kung paano yung nalagyan ng visa mo is lumang passport. Siyempre sa tagalan ng, lalo na ang US visa is 10 years na nakuha mo. Siyempre, ano yun, tawag dito, aabutan na ng expiration ng passport mo. So, siyempre, pag na ano na yun, pag na-expire na, so nandoon na sa luma yung visa mo, hindi na siya kasama doon sa bagong passport. So kaya kailangan itatabi mo yun para tuwing every time na ipapakita mo sa immigration yung passport mo, ano, tawag dito, i isasama mo rin yung luma para pwede nilang pagtingnan na tingnan yung ano, yung passport mo rin o yung mga visa na nakalagay doon. Okay, kagaya ko, ang dami ko nang tatak doon sa passport ko. Ang dami ko na kasing pinuntahan din na lugar. Thailand, Singapore, Dubai, US, yan. So, nakikita yun lahat doon kasi may mga tatak yun eh. So, yan dito, nilagay ko na dito yung address ko. Yan, tinabunan ko lang. Pati yung ano, street, yan, kompletuhin nyo lang yan. Medyo talaga lang matagal. Pasensya na kayo kung ano. Wala ganun talaga eh. Yan, so, hintay-hintay lang. So, yan sa street name. Siguro baka ano ko na lang to, ipa-fast forward ko na lang ng konti ito para medyo or i-edit ko na lang. Kasi kung talagang ano mga kaboji, napakatagal. Is pag-click nung ganyan, hindi nyo kaagad kayo makakapag-type. Talagang ano, meron pa rin ano, may time limit, meron pa rin ano, may process. O parang naglo-loading pa, parang ganun. Kaya kita nyo, tinype ko yung ano, tagal, Imperial, ayaw naman lumabas. So, i-type mo na lang ng manual. Tapos dito sa street, pagka-click mo na sa street na yan, kita mo naman, no? Na-click mo na, wala pa rin lumalabas. So, siyempre, siguro pwede mo na laktawan yan kung i-provide mo na naman ng tama yung address, no? So, ang haba na rin pala natin ng pinag-uusapan. Nasa 20 minutes na rin pala tayo, mga kaboji. Grabe, ang proseso nito, matagal din pala. Halos inaabot din ng ano. More than ano rin to, mga kaboji, more than 30 minutes. Depende pa sa ano to, depende pa sa site. Siguro kung ang site ang ano, ang oras ng ano mo is yung dead ano, yung patay, baka ano patay na oras, baka sigurado mabilis to. Okay, tapos na tayo dun sa taas to. Dito na tayo sa travel information, no. Do you know when you will travel to Canada? Siyempre, hindi mo pa alam kasi wala ka pa naman ticket. Hindi mo naman pwede ilagay yes. Hindi mo pwede ilagay kasi pag pinalagay mo yung yes diyan, ang daming hihingin pa sa'yo. Yung ticket number or kung ano yung date, mga ganun. So, lagay mo muna no. Total, nagbabaka sakali lang naman tayo. Eh, kung dahil dyan na disapprove tayo, wala tayong magagawa. So, wala naman tayo ibang pwedeng subukan or ilagay. Kasi nga, kung yes yan, ang daming mong ibibigay na impormasyon. So ngayon, ang ilalagay lang natin dito is no. Kasi nga, hindi pa natin alam kung kailan tayo alis. Tsaka ano, hindi mo naman kailangan ilagay yata dyan dahil ito namang kung ma-approve ka dito daw is nasa 5 years din to validity. So pwede itong magamit
sa araw na gusto mo talaga. Siyempre, kailangan mo rin mag-ipon, no, mga kaborji? Okay yan, scroll natin. So, verify mo lang. Verify natin yung ano, yung mga na-input na natin, okay? So, dito tayo, siyempre, sagot dyan, no pa rin, no? Do you know when, yun nga, do you know when you will travel to Canada? So, no lang yan. Click nyo lang, no? Okay, so, yan, matagal lang mag, ano, ng drop down, mag-click. Hindi ko alam kung bakit. So, yun. So, hindi natin na-select yung sa taas. So, dito na agad tayo sa susunod. So, dito sa susunod, nakalagay is, have you ever been refused a visa or permit, denied entry to on order to leave Canada or country? Siyempre, no lang din. Hindi ka pwedeng maglagay ng yes. Doon pa lang, bagsa ka na. Okay? So, basta intindihin nyo lang yung, ano, yung mga question, no? Background question yan, eh. Pag namali kayo dyan, wala na. Di bagsak na kayo, hindi na kayo magtutuloy. Magkamali ka lang ng isa dyan, ng sagot. Alam mo ng kalalabasan. Okay? So, yan, ito. Have you ever been arrested for charge with convicted? O, siyempre, sinagot ko, no. Alam ang ilagay mo dyan, yes. So, doon pa lang, bagsak ka na. So, sometimes, pwede ka rin magsinungaling, no. Kung naaresto ka na talaga noon, edi ilagay mo, no. Pero, siyempre, kung hindi ka naman talaga naaresto, ba't mo lalagay na yes, di ba? So, yan, katulad yan, lagay natin yung no. Tapos, in the past 2 years, we're diagnosed with tuberculosis. Kung na-diagnose ka na doon may TB. Siyempre, no. Kung sinabi mong yes, alam mo na. Okay, do you have one condition? Do you have one of these condition? O yan, tinatanong kung meron ka bang mga condition na gano'n. So, siyempre, lalagay mo, none of the above. Okay, so yan na. Dito na yung magtatapos. So, i-agree mo lang yan. Pero siyempre, bago ka magsulat ng pangalan dyan or i-continue, verify mo lang ng gusto kung tama yung mga nailagay mo na impormasyon. Kasi once na nagkamali ka dyan, di mo na mababalik. Once na disapprove ka, hintay ka na naman. Siguro, baka ang paghihintay nito, baka 6 months ulit bago ka makapag-apply. So yan, verify mo lang, check mo lang yung mga impormasyon dito kung tama lahat. Basta dapat lahat correct ka. Kasi, yan na. Mahirap din ang ibang impormasyon na mailagay mo. Okay. So yan, ito, nasi-check ko na, bine-verify ko lang. Madali lang naman din yung mga question nila. At alam mo naman sigurado yung impormasyon na yan. Ando doon na rin yan sa mga passport, sa mga passport details. So, ang mahalaga yung passport nyo, huwag nyo mawawalain. At ang mahalaga yung passport nyo is tama doon sa nilagay nyo. Okay, kagaya nito, check natin. Mukhang tama. Ayun. Yun. Okay, so yan lang. Susunod natin dito. Pag na-verify mo na, tama na lahat. Pag tama na lahat ng mga nalagay mo, go na. Pero dito sa may sa occupation, parang alangan ako rito eh. Pero tingnan natin kung meron pa tayong ibang option na pwedeng ilagay, no? Pwedeng position or department. So, yan. Dito, pag click mo po to, may makikita kayo mga department, kung anong mga, kaso, hindi makita eh. Hindi nakikita dito sa, sa pag nire-record siya, hindi lumalabas. So, wala akong makitang ibang option, kaya ginawa ko, yan na lang din. Under naman kami, finance, saka administration ako, saka administrative service supervisor din naman ako. Ako na rin naman yung gumagawa ng mga ibang dapat gawin dun, lalo sa department ko. So, yun lang lalagay mo. Wala ka nang ibang dapat ilagay dyan. Ayan, nagdadalawang isip lang ako kung okay na ba tong department. Pero siguro hindi naman to masyadong mahalaga. Hindi naman siguro itatanong na to sa pag nandoon ka na sa immigration. So, pwede nang kung ano malapit na department at job title dun sa talagang trabaho mo. Kasi kung di mo makita yung position mo, pipilit mo? Siyempre, katulad yan, pwede ka rin dito sa general office worker. Ang problema naman, mas okay na kung mas maganda, lagyan mo na ng konting dating. Ilagay mo na doon is supervisor, siyempre. Balik tayo. Ayan, tapos to sa sa address, alisin na natin to.
Medyo sumobra tayo rito ng konti. Bawasan lang natin yan. Okay, so yan. Balik. Balik lang. So yan, basta verify lang. Verify lang yung ano. Verify mo lang yung mga isasagot nyo. Para hindi naman ano. Okay. So yan lang. Okay, tapos dito, pag okay na, type mo na yung pangalan mo. Malihan, yan. O, lagay mo na yung pinakatamang name mo. Okay. Oh, proceed with the payment. Teka, may babaguhin ko pa rito. Alam ko eh. Nako, nalagay ko pala ano, hindi ano ah. Nako, hindi ko pala nabago yung ano, yung tawag dito. Nako, hindi ko nabago yung position ko. Patay. Pero ayos na yun. Sige, yan, click na natin. Click na natin mga kaibigan. Hintayin nyo lang maging ano to. Pag naging hands to, okay na. Kung ayaw, hindi maklik, hintay lang. Kasi talagang ano eh. Napaka ano ng ano. Yan na, isang click lang. Pack. Okay na. So yan. Proceed with the payment na. So i-ready nyo na yung card nyo. Kung meron kayong card. Kasi ang kailangan dito is meron kang credit card, debit card, or bangko. Yun nga, yung debit card, yun yung bangko, yung savings mo. Okay, yan. Complete form na siya. Complete application form. Kaya naglo-loading, no? Medyo talagang mabagal, eh, no? So, hintay lang tayo mga kaboji. Okay? Ayan, na-submit na natin. Kita rito, Electronic Travel Authorization. Ang halaga niya is $7. 7 Canadian dollar. Kung i-convert niyo po yan, nasa 290 plus po yan. Yan, sabi dito, if you take no longer 20 minutes, you will be signed out. So, kailangan eh, ano, bilisan nyo. Kasi pag hindi, nag-sign out kayo, ulit na naman kayo. Napakatagal pa naman ang ulit. Okay yan, so type nyo lang yung ano, type nyo lang yung card number. Okay, sa akin kasi automatic, naka-autofill na to. Pag click ko yan, may lalabas na dyan. Makikita ko na kung ano yung card number. Okay, so nakasulat na yung ating credit card. So lagay lang natin dito yung ano, yung security number sa likod. Lagay nyo lang ng tama. Malalaman naman yan. Pag di in-accept, ibig sabihin na decline kayo. So, siyempre, kailangan i-input nyo dyan yung tamang card. Okay, so type ko lang tong tatlong numero sa card ko. Nasa likod to ng ano, nasa likod ng pangalan nito. Nasa likod siya ng card. Okay, so, confirm lang. So, pag na-confirm nyo na yan, siyempre, hihingi ng OTP yan. So, katulad nito, yan, kompleto na fill upan niya lahat, na-input niya lahat ng mga details dun sa ano, sa taas. Okay, check mabuti. Yan, so i-check out nyo lang. Okay, click nyo lang yung check out. Yan. So, pag na-check out nyo na, medyo matagal lang, no? Pasensya na. So, yan. O, yan. Hihingi ng code. So, may marireceive kang OTP code, no? So, yan. Check mo lang yung phone. Kung saan kasi, kung ano nakaregister kasi yung ano mo, yung credit card mo, hihingi ng confirmation kung tama. So, ito, ita-type natin yung na-receive natin code. Yan. Title na to, Merchant Immigration Canada Online. Okay? Ganito yung mga ano. Ganito yung mga talagang legit, hindi humihingi ng malaki. Napakaliit lang. Okay, yun. Authentication successful na tayo mga kaborji. So, yun. Tapos na tayo magbayad. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Pagtapos magbayad, yan. Siyempre, may proof ka na ganyan. I-screenshot mo to para meron kang record. Diba? So, i-save mo yan. Punta ka lang sa snipping tools mo. Click mo. Tapos, i-cut and paste mo to. Tapos, save mo para meron kang kopya. Kasi siyempre, malaking bagay din, 200 plus din naman to, no? Pwede ko i-refund. Kaso hindi to nare-refund, no? Pag di ka na-approve, walang refund to. Sorry ka na lang. Ganun lang po yung mga kaboji. Okay yan, sisave natin. Okay, na-save na. Tapos, back tayo. Yan, back natin, tingnan natin ang mangyayari. Okay, yan dito. Sabi dito, nung nag-back tayo, next step, sabi, after you apply for ETA, you will soon receive an email from Immigration Refugee. Yan. Make sure to check the junk mail. Okay, minsan kasi pumapasok to sa junk mail yan. No? Tapos yan, if your ETA is approved, you will receive an email, includes ETA number. Okay, so yun, may marireceive ka raw na email.
So, marireceive mo yung email na yun, nakasama na kung approve ka o hindi. Okay, tapos yan, may mga number ka makikita doon. So, yun, mga kabody. So, wait lang tayo ng mga ilang minuto. Tingnan natin kung, tawag dito, kung reject ba tayo or approve tayo. Okay? Oh, excuse me. So, yan, scroll lang tayo muna. Tapos maya-mayang konti, subukan natin siguro mga after 5 minutes, check natin kung after 5 minutes, check natin kung meron na tayong marireceive na email. Okay? So, yun lang mga kaborji. So, ganun lang siya. Ganun lang siya kasimple. Medyo mabagal lang yung website nila. So, kailangan dito, pag gumawa kayo nito, kailangan wala kayong gagawing iba. Kasi na-expire po na may expire yung yung website. May limit kasi to. So, kailangan nakapokus lang kayo rito pag nag-apply. Wala kayo dapat ibang gagawin. Kasi once na magkamali kayo, alam niyo na. Once na expire kayo ng website, na expire yung pinaka-limit nyo, umpisa na naman kayo. Okay, so na-compute ko dahil sa mabagal yung website nila. Abot din ng 30 minutes. Okay? So ngayon, naisip kong i-save na lang to. I-save ko sa PDF itong result, no? Itong nila, yung instruction sa uli. At least meron ka rin pinanghahawakan na proof. Okay? So yun lang mga kabody. So sana is naunawaan nyo or meron kayong natutunan. So pag nahintay natin, pagpunta natin sa email, check natin kung ano ang magiging result. Okay? So yun lang, tayo magbabalik. So ngayon, subukan nating i-check kung approve ba tayo or disapprove. Okay? So ito, click lang natin yung ating email, then type ko lang dito yung pangalan. So automatic naman yung lalabas. So punta lang tayo, pa-accept, hanap tayo, ayan po yung inbox natin, tingnan natin. Yun, immigration, refugee, citizen. So siguro ito na nga po yung email. Sana po kaya maganda kaya po ang ating result. Kinakabahan ako. So i-click ko na mga kabuti 34645 respondents, sensitization, status, approve. Yes! Oh my goodness! Wow! Mga kabuti, so na-approve tayo. Sabi dito, your application for an electronic travel authorization has been approved. Yeah, boy. Okay. Yes! You are now authorized to travel to Canada by air. When you travel to Canada, you will need to bring passport you use to apply for ETA. As the ETA is electronically linked to it. So, nakalink na daw yung mismong yung ETA mo dun sa passport. So, pag in-over mo yung passport mo doon sa immigration, automatic, check lang nila sa system at makikita nila na meron ka na. So pwede ka na makapasok. Pero siyempre, may mga interview pa yan. So yun nga, sabi ko, obtain a new passport, you will need to apply for a new ETA. So kung yung ginamit yung passport ay mag-expire na pala, patay tayo dyan. Tapos hindi pa kayo babiyahe, na-expire na, wala na yun. So ulit na naman kayo. So yan, sabi airline check-in stop in Canada border service agency will have electronic access to your ETA using your passport. Okay, so ma-access na rin nila. So mga check-in, mga stop, pakikita na rin doon. Future, you can verify the status, expiration of your ETA by using the ETA checks too. Okay, pwede natin i-check din yan. No? You will need ETA number noted on above. So, siyempre, ETA number. So, ito ETA number natin. Subukan nga natin ma-check kung anong status. Okay? So, subukan lang natin tingnan or testingin. Yan, status. Tingnan natin. Kung makikita natin. Check tayo. Immigration. Subukan natin kung hanggang kailan yung na-approve sa atin. Nakakatuwa. Sarap ng feeling pag pag na-approve ka. Pero kala mo naman, approve ka na talaga ng totally. No? Siyempre, ayan. Napansin nyo? Ang tagal po talaga, di ba? Ang dami siguro nag-check nito. Okay, so yan. Check your status. Siyempre, I'm a new applicant. I have an approved. Want to consult my file. Okay? So, ETA number. So, paste natin. Okay? Passport number. So, PUB.
country, DHL. Okay, so yan, issue date. Naku, ang dami naman palang pupuntahan. So, February, siyempre, tapos February na ba? Tapos expired date, 2000. Okay, tapos, so lagay nyo lang yung ano, expiration ng ano nyo, nung yan. And check natin ang ano, yung application status. I have an approved ETA. I want to consult my file. Okay, check application status. So, silipin lang natin. Okay, ito na yung ano, tawag dito. Ito na yung pinaka parang status application mo. Yan, nakita mo? Final decision is made. Please see the final decision below. Okay, final decision has been reached. Approved. Ganda, no? Yan natin, ano sabi dito? As this stage, we have made a final decision of application. Not started means we have not yet final decision. Approved means that we have approved your work permit application. Oh, approved means every application there will be a message in your account with instruction how to get a work permit to apply. Refuse means, okay, so yun yung mga sagot, no? Siguro pinag-isa na lang nila. So, alam mo, work permit, di ba? Nakakakilig naman kung ganun. Work permit, meron ka na. So, yun lang. Okay, click mo yan. Tapos, ito na yung pinaka-ETA number mo. This number begins with the letter J. Can be found at the top of the email you received when your ETA was approved. Okay? Tapos, ang sabi, expiration date is June. Okay. Sakto. Yung passport mo mag-expire na ng 2029. Okay? When you travel to Canada, you need to present a passport you use to apply. So, yun ang sabi dito. They will use your passport details to verify ETA status Canada border. Okay, database and it's not physical document. ETA is valid up to 5 years until your passport expires. It's able to come first. Okay, visitors to Canada are responsible for cost of any healthcare service they require before you come to Canada. You should get health insurance. Okay, yun pa. Sa pandagdag, may babayaran kang health insurance pag pumunta ka. Okay, so yun lang mga kabody. So pag-check, ganun lang, no? Okay, yun ang status natin. Siyempre, copy na rin natin to. Save na rin natin to para meron tayong informasyon, no? Itabi natin sa mga document natin. Okay? So, yun lang. Okay? Tapos yan nga, ito na yung ating pinaka-proof na tayo na-approve. Okay? So, yun lang mga ka-boardy. Maganda po ang aking pakiramdam ngayon kasi na-approve tayo. So, siyempre, unang procedure na approve ka, siyempre, ang gagawin mo naman, hindi naman porket na-approve ka is makakalis ka na, kailangan pa rin mag-ipon para pamasahin mo at yung gagasusin mo habang nandoon ka. Okay? So, hindi ko sinabing okay itong gamitin tourist na to sa paghahanap ng trabaho. Pero sabi ng iba, pwede raw. Hindi ko sure ha. Pero, siyempre, kung tourist ang in-apply mo or visit, siyempre magbibisita ka lang. Okay? So, siyempre, yun pa, isa pa. So, sana meron ka rin kamag-anak na pupuntahan doon. Kasi kung wala, sariling gastos mo lahat talaga. So, malaki-laking pera po ang dadalhin mo para lang makapagbakasyon ka. Kung talagang bakasyon ang pupuntahan mo. Okay? So, yun lang mga ka-Borgie. So, dito na nagtatapos ang ating tutorial or pag-apply ng ETA, Electronic Travel Authorization sa Canada. Okay? So, salamat at na-approve tayo mga ka-Borgie. Siguro kung ako'y na-approve, ma-approve din kayo, lalo na kung meron kayong requirements sa dalawa. Napaka-higpit na rin ang requirements. Pero kung wala ka pong US visa or wala kang visa ng Canada, huwag mo nang aksayin ng oras mo, hindi ka rin ma-approve. Kasi yun ang pinaka-requirements nila. So, swerte lang tayo dahil meron tayong US visa na, no? Pang nasa US embassy tayo. Kaya medyo nakakuha tayo. So, yun lang mga kabordi. So, huwag makakalimot mag-subscribe sa aking channel. Sana meron kayong natutunan. Sana nakatulong itong video na to para po sa pag-apply ng ETA papuntang Canada. Maraming salamat at kung makakalimut mag-subscribe, click and like, share at bell button para manonotify kayo every time na meron tayong ginagawang video.
Salamat! Paalam!